sa Likod ng Pangako, Episode 5, Pagbagsak ng Mundo. Recap from Episode 3 and 4. Nalantad ang engagement ni Miguel at Sofia. Dumistansya si Lara kay Miguel. Pinagbantaan ni Don Eduardo si Lara upang lumayo ito kay Miguel. Palihim na tinutulungan ni Karen si Sofia para sirain ang reputasyon ni Lara. Misteryosong tawag kay Lara at pagbabanta sa kanyang pamilya. Na-frame si Lara sa pagkawala ng project files. Nalaman ni Miguel na si Karen ang may gawa sa pagkawala ng mga project files. May nagbanta ulit kay Lara. Biglang isinugod sa ospital si Aling Rosa. Ang pagpapatuloy ng kwento gabi sa ospital. Nakabukas ang emergency lights at nagmamadali ang mga doctors at nurses. Wika ni Lara habang siya ay umiiyak. Ma! Gising! Sinara ng mga doktor ang mga kurtina habang si Miguel ay mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ni Lara. Wika ni Miguel, magiging okay siya. Nandito lang ako. Nanginginig si Lara sa mga nasasaksihan nito. Pagkatapos ng ilang oras, lumapit ang isang doktor kay Miguel at Lara. Wika ng doktor, Iha, na-stroke ang nanay mo. Kailangan niya ng agarang gamutan at malaking halaga ang kakailanganin para dito. Natulala si Lara sa mga narinig nito. Wika ni Lara, magkano po? Sinabi ng doktor kung magkano, malaking halaga. Nakita ni Miguel na nawawalan na ng pag-asa si Lara. Lumapit si Miguel kay Lara. Wika ni Miguel, ako na ang bahala sa gastusin. Tinitigan ni Lara si Miguel at naguguluhan. Wika ni Lara, hindi ko kayang bayaran yan. Sagot ni Miguel, wag mo nang isipin yon. Ang importante ay magamot ang nanay mo. Sa kabilang banda naman ay galit na nakikipag-usap si Sofia kay Don Eduardo. Wika ni Sofia, ginagamit po niya ang pera ninyo para sa babaeng yon. Sagot ni Don Eduardo, kung pipiliin ni Miguel ang babaeng yan, handa akong alisin siya sa negosyo. Habang sa hospital hallway ay naroon si Lara at nag-iisa, malalim ang iniisip. Wika ni Lara sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa kay Miguel, baka hindi nadamay si Mama. Pero kung wala siya, paano ko maililigtas si Mama? Nakikinig si Karen sa kanyang mga katrabaho tungkol kay Lara. Wika ng empleyado, narinig mo? Na-stroke daw ang nanay ni Lara. Katapos marinig ni Karen ang balita mula sa kanyang katrabaho, bigla itong nanginig sa takot. Wika ni Karen sa kanyang sarili, hindi ko ginusto to. Sorry Lara. Pinuntahan ni Don Eduardo si Miguel at natagpuan niya ito sa hospital corridor. Wika ni Don Eduardo, Miguel, sumama ka na sa akin, hindi ka nababagay dito. Sumagot si Miguel, hindi ako sasama sa'yo. Dito ako kailangan ako ni Lara. Wika ulit ni Don Eduardo, pumili ka, pamilya mo o ang babaeng yan. Natahimik at nasindak si Miguel sa kanyang mga narinig mula sa kanyang ama. Naglakad papalayo si Miguel at bumalik kay Lara imbis na sumama ito sa kanyang ama. Galit na galit si Don Eduardo sa ikinilos ng kanyang anak. Habang si Sofia ay pinuntahan si Lara sa waiting area ng hospital. Wika ni Sofia, hanggang kailan ka kakapit sa taong hindi mo naman kayang sabayan? Sagot ni Lara, hindi ko siya hinihingi. Wika ulit ni Sofia, pero siya ang lumalapit sa'yo. Nilapitan ni Sofia si Lara. Sabay bumulong si Sofia kay Lara at sinabing, kung mahal mo siya, palayain mo siya. Natahimik at makikita sa mga mata ni Lara na nasaktan ito sa mga narinig mula kay Sofia. Lumapit ang doktor kay Lara. Wika ng doktor, critical pa rin ang lagay ng nanay mo. Walang magawa si Lara at napaiyak ito sa hospital waiting area. Sa hospital chapel, si Miguel ay nagdadasal. Wika ni Miguel habang mahinang sinasabi, hindi ko pinili ang engagement kay Sofia, pero ikaw ang pinipili ko. Umiyak si Lara sa kanyang mga narinig nito mula kay Miguel. Sagot ni Lara habang umiiyak, pero ako ang dahilan kung bakit tinakwil ka sa pamilya mo. Nagsalita ulit si Miguel at sinabing, kahit kailan ay hindi ikaw ang naging dahilan bakit ako itinakwil ng pamilya ko. Ang takot ko ang dahilan. Dumating si Karen sa hospital. Nakita niya si Lara na umiiyak. Si Karen ay nakokonsensya sa mga ginawa nito. Hindi alam paano lalapitan o kakausapin ni Karen si Lara. Samantala,
si Don Eduardo ay may kausap na hindi kilalang boses sa kanyang cellphone. Wika ni Don Eduardo, siguraduhin mong walang makakapagdugtong sa mga inutos ko sa'yo at walang mangyayari sa akin. Kinakabahan at hindi mapakali si Don Eduardo habang nakikipag-usap sa kanyang cellphone. Sa susunod na eksena sa hospital, nilapitan ni Lara si Miguel. Wika ni Lara, Miguel, salamat sa lahat. Naguluhan si Miguel sa mga sinasabi ni Lara. Tanong ni Miguel, anong ibig mong sabihin? Nagsalita ulit si Lara at sinabing, hindi kita pwedeng piliin. Kung kapalit naman ang kapayapaan ng pamilya mo, sana maintindihan mo ang desisyon ko. Simula ngayon, lalayo na ako. Nasawak ang puso ni Miguel sa mga narinig nito mula kay Lara. Pagkatapos sabihin yun ni Lara ay naglakad siya ng papalayo kay Miguel. Sinubukan pigilan ni Miguel si Lara. Biglang nag-alarm ang hospital monitor. Sigaw ng isang nurse, Code Blue! Code Blue! Nagmadaling pinuntahan ng mga doktor si Aling Rosa sa kanyang kwarto sa hospital. Umiiyak si Lara at sumigaw, Ma! Wag mo akong iwan! Hinawakan ni Miguel si Lara habang nagwawala ito at umiiyak. Si Don Eduardo ay nanunood sa malayo. Hindi makapaniwala sa mga nasasaksihan nito sa kanyang anak at kay Lara. Ang buod ng episode na ito ay sa bawat pagpili, may kapalit. Sa bawat pag-ibig, may sakripisyo. Kapag ang mundo mo ang bumagsak, may matitira pa bang pag-asa? Episode 6, Ang Hiwalay na Landas. Sa hospital emergency room, ang mga doktor ay nagmamadali. Samantala si Lara ay umiiyak sa labas ng emergency room. Wika ni Lara habang umiiyak, Ma, huwag mo akong iwan. Hinahanawakan ni Miguel ang balikat ni Lara. Wika ni Miguel, lalaban si Aling Rosa para sa'yo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor at lumapit kay Lara. Wika ng doktor, na-stabilize na siya, pero hindi mapakali si Lara sa susunod na sasabihin ng doktor. Wika ulit ng doktor, may permanent damage. Mahihirapan na siyang magsalita at maglakad simula ngayon. Bumagsak si Lara sa kanyang mga narinig. Sa koridor ng hospital, patuloy na umiiyak si Lara at sinabing, kailangan kong tumayo para sa kanya, kahit mag-isa. Tinitigan niya si Miguel at sinabing, Miguel, hanggang dito na lang. Sagot ni Miguel, hindi kita iiwan. Wika ulit ni Lara, hindi mo kailangang manatili sa piling ko, lalo na kung mawawala ka sa sarili mo. Umalis si Lara at iniwan niya si Miguel ng mag-isa sa hospital hallway. Wika ni Miguel sa kanyang sarili, pipili ako, pero sino ang iiwan ko? Dumating si Karen sa hospital at hindi mapalagay. Lumapit si Karen kay Lara at sinabing, Lara? Hindi siya pinansin ni Lara. Subalit ayaw umalis ni Karen at nagsalita si Lara. May kailangan ka? Nanginig sa takot si Karen sa boses ni Lara. Umiyak si Karen at sinabing, ako ang nag-delete ng files, hindi ikaw. Natulala si Lara at nagtanong, bakit? Sumagot si Karen, kasi naiinggit ako sa'yo sa kung paano ka mahalin ni Miguel. Samantala, nakatayo sa gilid si Miguel at nakikinig ng tahimik. Wika ulit ni Karen habang umiiyak, hindi ko ginustong madamay ang nanay mo. Hindi ko alam na lalala ng ganito. Naiyak din si Lara hindi dahil nalaman nito ang katotohanan. Umiyak ito dahil sa sakit at pagtataksil na ginawa ni Karen sa kanya. Sa labas ng hospital, pinuntahan ni Miguel si Sofia at sinabi, alam mo ang ginawa ni Karen at hindi mo pinigilan. Natahimik si Sofia sa kanyang mga narinig. Sumagot si Sofia, ginawa ko lang ang dapat para manatili ka sa akin. Galit na sinabi ni Miguel, hindi pagmamahal yon, pagkontrol yon. Samantala, si Don Eduardo ay nakikipag-usap sa kanyang lawyer. Wika ni Don Eduardo, ihanda mo ang dokumento. Kung pipiliin ni Miguel ang babaeng yon, aalisin ko siya sa kumpanya at tanggalin mo siya sa lahat ng ipapamana ko sa kanya. Sagot ng lawyer, masusunod po Don Eduardo. Sa hospital room, nagising na si Aling Rosa pero mahina pa rin ito. Sinubukan magsalita ni Aling Rosa pero hindi niya kaya.
Hinawakan ni Lara ang kamay ni Aling Rosa. Nararamdaman ni Lara ang gustong sabihin ng kanyang ina. Umiiyak si Lara at sinabing, "Ma, lalaban po tayo, pangako." Biglang pumasok si Miguel sa kwarto ni Aling Rosa. Nilapitan ni Miguel si Lara at sinabing, "Hindi ako aalis kahit anong mangyari." Sumagot si Lara, "Pero mawawala ang lahat sa'yo." Wika ulit ni Miguel, "Mas mawawala ako kung mawawala ka sa akin." Napaluha si Lara sa mga narinig nito mula kay Miguel at niyakap niya ito ng mahigpit. Sa susunod na eksena, dumating si Don Eduardo at una nitong nakita si Lara. Biglang nanigas at natahimik si Don Eduardo. Malapitang tinitigan nito ang mga mata ni Lara. Wika ni Don Eduardo, "Ikaw." Naguluhan si Lara at hindi maintindihan ang gustong sabihin ni Don Eduardo. Sagot ni Lara, "Po." Nanginig si Don Eduardo dahil unang beses nitong masilayan ng malapitan ng mga mata ni Lara. Biglang nag-flashback kay Don Eduardo ang isang batang dalaga na may hawak na sanggol. Ang mga mata ng sanggol ay katulad ito ng kay Lara. Biglang nagsalita si Miguel, "Kung kailangan kong umalis sa kumpanya at sa pamilya, gagawin ko." Nabigla si Don Eduardo sa mga narinig nito. Sumagot si Don Eduardo, "Para sa kanya, iiwan mo ang lahat?" Galit na nagsalita ulit Miguel, "Hindi ko iniiwan si Lara. Susundin ko ang sinasabi ng puso ko." Narinig ni Lara ang usapan ni Miguel at Don Eduardo. Biglang nagsalita si Lara sa pagitan nila at sinabing, "Huwag mong gawin yan, Miguel. Ayaw kong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo." Nawasak ang puso ni Miguel sa mga narinig nito kay Lara. Sa susunod na eksena, hating gabi, mag-isa si Don Eduardo sa kanyang sasakyan. Sinilip niya ang isang dokumento mula sa investigasyon kay Lara at tinitigan nito ang larawan ni Lara. Wika ni Don Eduardo sa kanyang sarili, hindi maaari, hindi siya pwedeng maging anak niya. Ang buod ng episode na ito may mga lihim na hindi dapat mabunyag, may mga koneksyong hindi dapat malaman. Paano kung ang babaeng gusto mong alisin, siya palang bahagi ng nakaraan mo? Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutan pindutin ang like, share at mag-subscribe. To be continued.